Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, nung kumakalat ang chismis, nasasampahan ng plunder na kaso itong si Senator Marcoleta, sabi ko chismis lang yan. Kasi talaga bang gusto ng bangag administration na magkagera sa panig ng simbahan nila at sa panig ng gobyerno. Naalala ko tuloy, nung minsan, ng panahon ng martial law, itong si Senior, nagtangkayan lusubin ang INC compound dyan sa Quezon City. Pero hindi siya nagtagumpay. At saka, ano mo naman, talaga namang malalim din po ang samahan ng Iglesia ni Cristo at ng pamilyang Marcos. Kaya hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa isipan ng mga bangag at ngayon, kinumpirma ni Ombudsman na Boying Remulla na kakasuhan nga daw si Senator Marcoleta. Siyempre sasabihin nila independyente si Ombudsman Remulla sa presidente. Ay nako, pwede ba tanggapin na natin na talagang may mission itong si Ombudsman Remulla. Kaya siya tinalaga bilang ombudsman, una-una, yung pangunahing pangako na kakasuhan niya at tatanggalin niya sa pwesto si Sara Duterte. Yan po ang dahilan kung bakit sila nag-impeachment ngayon. Kasi hindi po pwedeng kasuhan ang isang nakaupong Vice President hanggang hindi siya napapaalis. Bakit po? Kasi meron na pong desisyon ng Korte Suprema na dahil ang mga impeachable officer ay pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment, kinakailangan tanggalin muna sila bago sila kasuhan ng kriminal. Pero bukod pa po dyan, siyempre, mission na rin ni Ombudsman. Gamitin ang opisina ng Ombudsman para sandata laban sa lahat ng kalaban ng Senator Marcoleta. Sige, ang kanyang investigasyon dito sa Floods Cap. Siya yung naging susi para mapresenta ang testimonya ng Marines 18+4 at siya talaga ay ang kinatawan na Iglesia ni Cristo na mukhang hindi na hawak ngayon ng bangag administration, kinakailangan sampulan, kasuhan, ipakulong. Nang sa ganun, manahimik at huwag nang tumira laban sa gobyerno. Nakapagtataka lang po, alam naman natin na talagang ang Remulla, dahil sa kanyang katapatan sa mga Marcoses, at yan po ay intergenerational loyalty, tatay pa ni Ombudsman, ang matinding kaalyado ni Marcos Dictador Sr. No? At sila ay second generation, kumbaga, loyalties. Alam naman natin na malapit sila. Alam natin na tapat si Boying Remulla kay Bangag. Pero ang tanong ko naman, abogado naman si Boying Remulla. Paano naman niya makakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta? Alam naman natin kung kailan magkakaroon ng kasong plunder. Well, ang kasong plunder po ay dapat gawain na isang taong gobyerno. Pangalawa, na nangurakot o nagdarambong ng salapi na hindi bababa sa 50 milyon. At kinakailangan may combination of acts, 5 pagpipilian. Kapag sinabing combination, at least 2. So yung pandarambong na at least 50 million ay dapat 2 dito. Yung nga sa pandarambong, yung pangungurakot ng kaban ng bayan. Okay. Isa pa pangalawa, tumatanggap ng komisyon, regalo, share, percentage, or kickback, or kahit anong benepisyong pera sa tao na may kinalaman sa isang kontrata ng gobyerno. Pangatlo, yung pangungurakot ng mga proceeds sa mga dinispatchang asset ng national government. Tapos pang-apat, yung pagkakaroon ng any share of stocks or kahit anong interest sa interest or di naman kaya pagtrabaho sa kahit anong korporasyon o pribado, yung pagbubuo ng mga monopolies, whether be it agricultural, industrial, or commercial, o yung pagsasamantala sa posisyon para nga po siya ay yumaman, no? At to the prejudice of the Republic of the Philippines. So sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ni dating na President Estrada, ang plunder, ibig sabihin, 2 dyan sa 5 bagay na yan ang nagawa. Pero kung titignan natin anong binibintang nila kay Senator Marcoleta, ang sabi nila, tumanggap daw ng malaking
campaign contribution, siguro hindi bababa sa 50 million galing kay Mike Defensor para sa kampanya. At ito naman po ay dineklara dun sa Statement of Campaign Expenditures and Contributions ni Senator Marcoleta. So ibig sabihin na natin nagbigay ng 50 million si Mike Defensor, saan mahuhulog yan? Dun sa 5. Si Mike Defensor naman, yung siya nagbigay ng kontribusyon, siya ay pribadong mamamayan. At bagamat alam naman natin na lahat naman na namimigay ng kontribusyon ay merong hahanaping kapalit. Ang problema, wala namang specific na kontrata na merong interes si Mike Defensor na maiimpluwensyahan ni Senator Marcoleta para suklian yung binigay niyang 50 million. So nasaan ang plunder? Hindi ko talaga mahanap kung nasa ng plunder kasi kung plunder na magbigay ng 50 million sa isang kampanya, wala na magbibigay ng pera kasi lahat ng tycoon, minimum 50 million ang binibigay niyan sa mga senador, sa mga presidente. Kapag ginawa nilang plunder, yung pamimigay lamang ng malaking halaga as campaign contribution, naku po, lahat ng tycoons makukulong. At sa tingin ko, lalaban dyan ang mga tycoons. So ang suma total, kung yung pinagmumulan ng kaso ng plunder ay doon sa kontribusyon lamang sa eleksyon, malabo po yan. Dahil hindi naman po illegal ang mamigay ng kontribusyon sa isang kandidato, basta lamang ito'y idideklara sa Statement of Campaign Expenditure and Contributions. Pangalawa, kung mayroong naipon o hindi nagastos sa mga kontribusyon, ideklara as part of income tax. Yung hindi po pagdedeklara as income tax, kung merong sobra na hindi nagastos sa kampanya, yan po yung kriminal. Pero as tax evasion, hindi po as plunder. So malabo po talaga ang kasong plunder. Pero bakit sinampa? Well, una-una po, or bakit isasampa? Ang plunder po ay non-bailable. So nais nilang makulong nang walang pagpapiyansa si Senator Marcoleta. Of course, ang remedyo po dyan, una-una, magpa-file ng petition for review sa Supreme Court. Kasi ang ombudsman na nag-file ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi ka nadadaan sa Chief State Prosecutor or kaya sa DOJ kasi hindi naman talaga siya desisyon ng DOJ, desisyon siya ng ombudsman. So ang tanging pamaraan, kung gusto mong questionin yung finding ng probable cause, ay magpa-file ka ng petition sa Korte Suprema. Otherwise, hihingi ka ng petition for bail, maghahain ka ng petition for bail. At siyempre, matagal po yung schedule yan. Bagamat sinusubukan ngayon ng Korte Suprema na mapabilis, hindi po bababa sa 1 buwan ang pagkakakulong. Ano pong ibig sabihin nito? Sa tingin ko naman, dahil abogado rin si Ombudsman Remulla, taga-UP rin po yan, kaibigan kong matalik, alam niya na hindi sapat ang ebidensya para magkaroon ng probable cause laban kay Marcoleta. Pero ang nais nila, masampulan si Marcoleta. Makulong ka 1 hanggang 3 buwan habang ikaw ay either nag-aantay ng decision sa Korte Suprema na walang probable cause o di naman kaya decision sa Sandigan Bayan na pwede siya magpiyansa. Sa tingin ko, yung 1 hanggang 3 buwan, napakaliit na maikling panahon yan. More of 6 months ang aantayin nila kung kukuha sila ng petition for bail sa Sandigan Bayan. So, bagamat may karapatan ka na magkaroon ng provisional liberty, yan ay pagkatapos na mapatunayan ng depensa, ng akusado, na ang ebidensya ay mahina. Kulong ka muna. Ibig sabihin, maski alam nila na mahina ang kaso lamang kay Marcoleta, nais nilang kulungin si Marcoleta. Bakit? Well, una, panunupil. Alam natin na talagang grabing kritiko si Marcoleta sa gobyerno ng mga pangag, lalong-lalo na sa isyu ng korupsyon. Pangalawa, mensahe sa Iglesia ni Cristo na pinabibilangan ni Marcoleta na kung sila ay patuloy na magsusuporta kay Inday Sara Duterte at sa tingin ko ay meron ng konklusyon si Marcos Jr. na susuportahan ng Iglesia si Sara Duterte, ay tutuluyan na ikukuloy si Marcoleta at kakanain lahat ng interes ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, hindi naman natin maalis. Maraming mga iba't ibang interes ang Iglesia ni Cristo, gaya ng iba't ibang mga simbahan, may mga investments, may mga hanap buhay. Lahat yan kakanain ng gobyerno. So ang suma total,
itong pagsasampa o kung talaga matutuloy yung pagsasampa ng kaso sa labang kay Marcoleta for plunder na napakahina ng ebidensya, ito po ay para makulong lang at masupil ang pananalita ni Marcoleta at magpadala ng mensahe sa iglesia ng kampe kay Inday Sara Duterte dahil marami pang po pwedeng magawa laban sa kanila ang gobyerno ng bangag sa natagtirang 2 taon pang nananatili sa administrasyon nito. In fact, ang mensahe nila, huwag kang masigurado, huwag kayong masigurado hanggang 2 taon lang kami dahil lumalabas talaga na may plano sila na